Yes, natanggap ako. Yes, natanggap ako. Advantages ng pagiging OFW. Kamusta? Ako nga pala si Orly Gabillo. So, ba't nga ba ako naging OFW? Tulad ng naikwento ko ng mga nakaraang videos, dahil hindi sapat yung ating kinikita sa Pinas. Kaya, nakapag-isip tayo mag-abroad. So, by the time na ako yung nakapag-abroad na, syempre hindi ko naman po alam yung buhay ng OFW. Though yung tatay ko ay nag-OFW for a while, hindi naman siya ganun katagal at buti na lang umuwi siya. So, nung ako naman po ang naging OFW, hindi ko po alam yung story ng mga kapwa natin OFW. Nung ako ay dito na, so, ayun, meron pong, siyempre, lahat naman ng bagay, mayroong plus and minus. What do you mean plus and minus? Merong advantage at disadvantage. So, ano ba yung mga advantages ng pagiging OFW? Napakarami ko natuklasan nung naging OFW ako. Kaya yung naging struggle ko nung before, hindi ko alam kung ano ano bang meron sa pag nandun ka na sa bansa ngayon. So, as in total ka pa, parang nag-start ka na from the beginning na kailangan mo matutunan yung atmosphere, kung atmosphere doon, kung paano sila gumalaw, paano ka makisilamuha sa ibang tao at ibang lahi. So, ayun. Pero through time, natutunan mo na ito dahan-dahan. So, ito yung mga advantages ng pagiging OFW. Isa sa mga advantages ng pagiging OFW, mas madaling makabili ng kung ano-ano, tulad ng gadget, damit, chocolate, at kung ano-ano pa. Super accessible. Pag OFW ka, yung binibili mo sa labas, hindi mo siya masyadong ramdam. May mga bagay na pag nasa Pilipinas ka, nangihinayang kang bilhin ito dahil ang mahal-mahal naman ito. Yung tipong imbes na ibili mo na lang ng essential mo, hindi mo siya bibilhin. So, yun na lang, isasave mo na lang siya at bibili mo na lang ng mas. Pero pag nasa abroad ka at isa kang OFW, kasi nga, sabi ko nga dun sa earlier vlog ko, stop converting mo na. Pagka hindi ka masyadong nakakabili ka, napaka-accessible, lalong-lalo na sa mga gadgets, and napakaluwag din po ng sistema compare sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, yung maliliit na tao, lalong sinasakal dyan sa atin. Kaya lalong mas mahirap. Makikita mo yung kaibahan ng third world country at first world country pag nakapunta ka na dun sa mas mauunlad na bansa. So, ano pa yung mga bagay na advantages pag OFW ka? Madaling dumiskarte ng pera. Paano madali? Sumusweldo ka lang naman. Siyempre, kapain mo na yan sa paligid mo. Hindi ko na banggitin lahat, pero mas maluwag po ang sistema sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Hindi siya mas accessible sa ibang bansa, nakita ko, kaysa sa Pilipinas. Kaya sabi ko, di ba sa Pinas, yung mayayaman, lalong yung mayaman, at may hirap, lalong humihirap dahil yung mga advantages ay binibigay lang sa mayayaman. Unlike dito, nabibigyan ka ng equal opportunity. Kaya mo magpaunlad kahit hindi ka ganun kalaking tao sa ibang bansa. So, madaling dumiskarte ng pera in a way. Magpapaluwag ang bangko sa'yo. Accessible siya. Pero syempre, alamin mo kung ano yung liability pagka ikaw ay nanghiram. It's a liability. So, responsibilidad mo yan. It's a responsibility also. But, super accessible po pag nasa ibang bansa. Hindi ko lang po alam sa ibang part ng mundo, pero dito po, kung nasa na ako ngayon sa bansang UAE, ay napaka-accessible po. Pero yun nga po, responsibilidad yan. So, ano pa yung mga advantages pag OFW ka? Accessible ka sa magagandang lugar. Accessible ka sa mga unwinding. Pag malungkot ka, lalo na kung malayo ka sa pamilya mo. Maghanap ka ng mga kaibigan. At ayun, kaya nyong mamasyal. Marami pong pasyalan, lalo na dito po sa bansa na ito, na pwede ka nang pumunta lang libre, kumain ka na ng marami sa bahay mo, and mamasyal ka, lalo na pag taglamig. Ayun, super accessible sa napakaraming lugar. Hindi naman po kamahalan. So, ayun, makaka-relax and makakapag-enjoy ka. Sa Pinas, medyo kung wala kang sasakyan, very limited po yung pwede mong mapuntahan kung wala kang sasakyan. Kasi sobrang tagal ng mga biyahe ng mga malalayo kasi traffic nga, hindi maliliit yung kalsada sa Pilipinas. Unlike dito, sa maghapon marami ka nang pwedeng mapuntahan.
meron at wala kang sasakyan, marami kang mapupuntan dito sa bansa na to. So, accessible. So, ayan yung mga advantages pag isa kang OFW. So, ba't ko nga pala ito sinishare? So, nag-share po ako ng ganitong information to inspire other people. Hindi naman po lahat ng OFW ay laging problema lang. Siyempre, kailangan din natin mag-unwind. Yung mga bagay-bagay, ini-enjoy din po kahit paano. So, ayun. Kasi ang kalaban natin dito, ayaw natin enjoyin kung ano yung meron tayo. So, kung ano yung meron tayo ngayon, pwede natin gamitin, enjoyin, at the same time, gamitin natin sa ikauunlad natin. So, ayun po. So, kasi naniniwala ako dito sa phrases na to, delayed gratification. So, dahil nagtrabaho ko ng maraming taon, siguro naman kahit paano, you can enjoy, di ba? So, kung ano man yung may pinagtatrabahoan mo ngayon, I'm sure you'll get gratified on the later stage. And kung ikaw po ay nag-enjoy dito sa mga ganitong klase ng video, please join my group po, Dumidis Captain Pinoy. And promote ko na rin po yung aking maliit na tindahan. Diyan po sa link below. Singit ko lang din po. Isa po akong real estate agent sa Pilipinas and insurance agent as well. So, yan po yung mga side hustle ko. Ayan po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!